Iniisip ni Hale kung paano siya nahirapang mabuo ang unang Circle Simi noong nakaraan. Ang mga talaan at si Edith ay lubos na naiiba mula sa mahika na kanyang natutunan hanggang sa sandaling iyon. Nakakita siya ng isang pangungusap sa libro at iniisip kung ano ang kahulugan nito. Patuloy siyang nag-iisip tungkol sa mga nakapagpapaliwanag na salita at kung gaano siya kalapit sa pag-unawa nito. Napagtanto ni Hale na ang pader ng kaliwanagan, na parang isang transparent na kurtina, ang pumipigil sa kanya na makamit ang kaliwanagang halos abot kamay na niya. Sa pag-aaral ng mahika, ang pader ng kaliwanagan ay ang limitasyon ng kakayahan ng isang salamangkero. Naupo ang pangunahing tauhan sa isang poster ng pagmumuni-muni at nagpa siya na mag-focus sa pagpapadaloy ng mana sa kanyang buong katawan. Nakuha niya ang ideyang ito mula kay Edith at iniisip kung sapat na iyon. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang focus ni Hale at napagtanto niyang nagpapadaloy siya ng mana ng 10 oras. Napansin niyang sapat na ang pagod para mawalan ng malay, ngunit hindi iyon ang naramdaman niya. Si Hale, na hindi nakatulog kahit kaunti, ay nagbihis at umalis papunta sa paaralan. Nakita niya si Sonnen sa daan, na bumati sa kanya ngunit nag-alala nang mapansin ang pagod na hitsura ni Hale. Binatukan siya ni Sonnen ng pabiro at tinanong kung okay lang siya, ngunit para kay Hale, hindi iyon pangkaraniwang tapik dahil sa lakas ni Sonnen. Iniisip ng bida kung gaano kahirap ang maging palaging mulat sa sirkulasyon ng mana. Umaasa siyang masanay sa kanyang bagong mana circle sa lalong madaling panahon at magamit ito ng mahusay. Naabot ni Hale ang pangalawang circle sa edad na 12 at itinuring na prodigyo ng lahat, kabilang ang kanyang ama, na may mataas na pag-asa para sa kanya. Iniisip ng bida kung paano niya nagawang buuin ang unang circle sa kanyang utak at kung ano ang pinakamahusay na paraan pasulong. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ng kanyang ama noong siya ay nasa panahon ng pagiging prodigyo. Ang pagwasak sa pader ng kaliwanagan ay mahalaga upang umusad sa mahika. Ang perpeksyon ay isa lamang tanikala at kasinungalingan na isinilang mula sa kayabangan ng tao. Sa likod ng kanyang isipan, patuloy na nagpapadaloy ng mana si Hale sa kanyang poster ng pagmumuni-muni. Nagsimula niyang maramdaman ang mana sa kanyang mga braso at binti, tulad ng nabasa niya kay Edith. Matapos malimpasan ang pader, naabot ni Hale ang instant spellcasting na hindi nangangailangan ng incantation. Ikinukumpara niya ang pamamaraang ito sa modernong almagic na nagpapapaikli ng mga incantation para maisaaktibo ang mga spell. Ang almagic ay pare-pareho, ngunit ang tradisyonal na pamamaraan na nakatala kay Edith ay tungkol sa pagpapalaya ng isipan. Sinubukan ni Hale ang isang spell na hindi sumusunod sa algorithmic structures ng magic formulas. Ang tanging sagabal ay ang mababang antas niya, dahil ang paggamit ng makapangyarihang spell na ito ay nakakapagod pisikal para sa kanya na nasa unang circle pa lamang. Puno ng sigla ang pangunahing tauhan dahil kaya niyang gumamit ng imposibleng mahika at unti-unti niyang binabasag ang pader ng kaliwanagan upang maabot ang mas mataas na antas. Nang araw ding iyon, pumasok ang isang instructor sa silid-aralan ni Hale upang ipaalam na may bisita siya. Tinanong niya kung sino ang bisita, dala ng kuryusidad. Sinabi ng instructor na ang kanyang ama ang dumating. Habang naglalakad sa pasilyo, iniisip ni Hale kung bakit naroon ang kanyang ama. Sa drawing room, kumatok ang instructor at pinapasok sila ng ama ni Hale. Inihatid ng instructor si Hale sa kanyang ama at magalang na nagpaalam. Binati ni Hale ang kanyang ama na matagal na niyang hindi nakita, at pareho silang umupo upang mag-usap. Napansin ng ama ni Hale na hindi niya iniinom ang gamot na ipinadala nito dahil patuloy pa rin siyang pumapasok sa paaralan. Tumango si Hale at sinabing nagkakaroon siya ng progreso sa kanyang mahika. Ang kanyang ama ay sinusubukang panghinaan ang kanyang loob, ngunit hindi basta-basta sumusuko ang ating pangunahing tauhan. Buong tiwala niyang sinasabi sa kanyang ama na determinado siyang maging isang dakilang salamangkero na magbibigay daan sa kanilang panahon. Napansin ng kanyang ama ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ngunit patuloy pa rin siyang pinaaalalahanan na nasayang na ni Hale ang isang taon. Sinabi ng kanyang ama na dapat harapin ni Hale ang realidad, dahil kahit anong hirap o tagumpay ang gawin niya, hindi siya magiging isang tunay na salamangkero hanggat tinatanggihan niya ang almagic. Binanggit ng kanyang ama ang ideya ng pag-aaral ng teorya ng salamangka, ngunit nanindigan si Hale at iginiit na hindi siya susuko sa salamangka. Sinabi ng ating pangunahing tauhan na ayaw niya ng karaniwang buhay kung saan kailangang umasa sa kanilang pamilya at sa pangalan ng kanyang ama.
Tumayo siya at idineklara na siya ang susunod na pinuno ng pamilya Mission. Ayon sa kanyang ama, hindi ito isang bagay na makakamit niya sa simpleng pagmamalaki lamang, ngunit sinagot siya ni Hale na patutunayan niya ito. Nagtaka ang kanyang ama kung ano ang ibig sabihin ni Hale sa pagpapatunay at hinulaan niyang iiwasan ni Hale ang expulsion sa susunod na pagsusulit. Hindi pinansin ni Hale ang ganitong limitadong pananaw at sinabi niyang makakapasok siya sa nangungunang 10 sa verification tests. Nangako si Hale na ay lalaan niya ang sarili sa teorya ng salamangka kung mabibigo siya, at humingi ng pagkilala at buong suporta mula sa kanyang ama kung magtatagumpay siya. Bagamat nag-aalala, kinilala ng kanyang ama ang kumpiyansa ni Hale sa kanyang mga nagawa kamakailan. Tumayo ang ama upang umalis, na umaasang hindi magiging walang kabuluhan ang tagumpay ni Hale. Ilang araw pagkatapos nito, isang tagapagturo ang tumawag ng pansin ng mga estudyante sa silid-aralan ni Hale. Ipinahayag nito na iaanunsyo niya ang paraan ng pagsusulit para sa kanilang evaluasyon. Narinig ng ibang mga estudyante ang usapan at sinubukang hulaan ang paraan ng pagsusulit. Sinabi ng instructor na ang test method ay isang single elimination tournament, sa madaling salita, isang duelo. Ipinaliwanag din niya ang ibang detalye ng pagsusulit, tatagal ito ng 3 araw, gamit ang round of 16 elimination method, at magkakaroon ng mga tagapanood. Matapos ang maikling paliwanag, hinimok ng instructor ang lahat na gawin ang kanilang makakaya. Napagpasyahan ang ating pangunahing karakter na oras na upang ipakita ang kanyang kakayahan. Sa pasilyo ng Obelisk Academy, pinag-uusapan ng mga estudyante ang tungkol sa duelo at iba pang detalye na nakuha nila mula sa instructor. Napansin ni Hale, na naglalakad, na tila nag-iingay ang buong paaralan dahil sa kasabikan. Ang pagsusulit ay magkakaroon ng atensyon mula sa media dahil sa presensya ng mga tagapanood mula sa Magic Tower. Ang Magic Tower ay isang organisasyon ng 12 magigiting na salamangkero sa buong mundo at may kapangyarihang katumbas ng isang nasyon. Pangarap ng bawat estudyante na makapasok sa Magic Tower. Habang naglalakad si Hale, nilapitan siya ni Sock, isang nakakasuklam na senior na nasa 2 taon. Tinawag siya nito na defect at tinanong ang kanyang kalagayan. Ipinaalam ni Sock kay Hale na sila ang maghaharap sa unang laban ng midterm evaluation. Pinapamuka ni Sock kay Hale na tiyak na mahihirapan siya. Idineklara rin ni Sock na maghihiganti siya sa nangyari 5 taon na ang nakalilipas. 5 taon na ang nakalipas, tinalo ni Hale ang kawawang si Sock sa Junior Magic Tournament Finals. Dahil dito, tinawag si Hale ng mundo bilang The Loner Wizard. Simula noon, walang tigil ang pang-aabala ni Sock kay Hale nang malaman niyang si Hale ay isang misfit. Binanggit pa ni Sock ang bagong kondisyon ng pagsusulit, ang posibilidad ng expulsion, at nagmayabang kung paano niya durugan si Hale sa duelo. Ngunit sa isip ni Hale, nakita niya ang sitwasyon bilang isang gintong pagkakataon upang ipakita ang kanyang talento. Tinugunan niya ang mga pang-iinsulto ni Sock ng pabaliktad at may panlilibak, na lalong nagpagalit dito. Ang kanilang hindi pagkakaunawaan ay nakakuha ng pansin mula sa ibang mga estudyante. Sa sobrang galit, hinawakan ni Sock ang kwelyo ni Hale, ngunit kalmado itong itinulak ni Hale. Sinabi niyang ang pagbagsak ay posible lamang para sa isang taong nasa tuktok. Matapos ang tensyonadong tagpo, napabalita si Hale sa internet. Ang headline ay, The Magnificent Return of a Genius. Bagamat alam niyang layunin ng balita na kutsain siya, ginamit niya ito sa kanyang kalamangan. Nagpasya si Hale na ang kanyang pagbabalik bilang prodigyo ay isang panalo, lalo na't maraming mata ang nakatingin sa kanya. Ang smartphone ng pangunahing tauhan ay nagsimulang mag-ring at napansin niya ang tawag mula sa kanyang ama. Sinagot niya ang tawag at agad na binanggit ng kanyang ama ang isyu tungkol sa artikulo. Sinabi niya sa kanyang ama na huwag mag-alala tungkol dito. Tanong ng ama kung siya ba ang nag-set up nito, at tumugon siya ng oo. Inisip ni Hale kung paano niya ito inayos sa pamamagitan ng pag-provoke kay Sock at pagkuha ng atensyon ng publiko. Sinabi ng ama ni Hale na hindi niya tinanggap ang proposal dahil nagtitiwala siya sa kanya, kundi dahil walang mawawala sa pamilya Shin. Ayon pa sa kanya, hindi niya inaasahan na mananalo si Hale at maaaring magdulot ng kahihiyan sa pamilya Shin ang artikulo. Nagtanong siya ng valid na dahilan para iwan na lang ang artikulo, at sumagot si Hale na pinaniniwalaan ng publiko na siya ay pinalayas mula sa pamilya Shin at ang isang posibleng kahihiyan mula sa kanyang bahagi ay magkakaroon ng maliit na epekto sa pamilya.
Sinabi ng ama na hindi pa rin ito tama dahil ang pangalan ng pamilya Shin ay sumusunod kay Hale saan man siya magpunta. Sagot ni Hale na alam niya iyon, ngunit naniniwala siyang sulit ito dahil sa mga benepisyo. Nagtanong ang ama kung ano ang benepisyo, at sumagot si Hale na siya ang pinakamagaling na mago sa mundo. Binanggit ng ama ni Hale ang ambisyon nito nang may pang-aasar at nagpasya na iwan na lang ang artikulo. Nagpasalamat si Hale sa kanyang ama, ngunit sinabi ng matanda na maghanda siya sa mga magiging konsekwensya kung madumisan ang pangalan ng pamilya. Matapos ang lahat ng kanyang mga sinabi, tinapos ni Hale ang tawag at inihayag na ang entablado ay nakahanda na. Sa araw ng midterm evaluation, naghahanda ang mga manunood para sa malaking araw. Sinubukan ni Hale na mag-inat ng kanyang pulso ngunit naistorbo ng pesteng si Sahak. Tanong ni Sahak kung nagustuhan niya ang artikulo na ginawa niya. Tumawa siya habang tinatalakay kung gaano kahangalan kapag natalo si Hale pagkatapos ng lahat ng iyon nang hindi gumamit ng kahit isang spell. Sumagot si Hale sa nakakainis na tao na iyon na sasabihin niyang matatalo siya imbes na siya. Nagtataka si Sahak kung nababaliw na ba siya, at nagpasalamat si Hale dahil naglalaro siya sa mga kamay ni Hale. Binanggit ni Hale na hindi siya gusto ni Sahak ngunit hindi niya ito pinapansin. Nagdesisyon siyang tapusin ito agad at inihayag na tatalunan niya si Sahak gamit ang unang circle spell sa arena ng Obelisk Academy. Ipinahayag ni Hale na tatalunan niya si Sahak gamit ang isang circle magic. Tahimik na pinanood ng lahat ng tao sa arena. Nawalan ng kontrol si Sahak at nagsimulang kagatin ang kanyang hinlalaki. Nagtataka siya kung bakit ang isang mababang tao tulad ni Hale ay tinutokso siya. Binugho ng referee ang kanyang pito at inihayag ang pagsisimula ng unang laban ng ikalawang midterm exam ng Obelisk Academy. Nagsimula ang laban at ngumiti si Hale ng may kumpiyansa, ngunit mabilis na kumilos si Sahak. Inilabas niya ang kanyang mahika at sinabing mamatay ang piraso ng basura sa harap niya. Inilabas niya ang kanyang magic board at nagpakawala ng mga fireball patungo kay Hale. Naiwasan ng bida ang spell at napansin niyang espesyalidad ni Sahak ang explosion magic. Inilabas ni Sahak ang kanyang third circle magic, explosion, at sumabog ang mga fireball na malapit kay Hale. Sinimulan ni Sahak na hamakin si Hale at sinabing iyon ang napapala niya sa pagiging mayabang. Pagkawala ng usok mula sa pagsabog, napansin ni Sahak na hindi nasaktan si Hale. Nagdesisyon si Sahak na subukan ang ibang taktika. Nag-summon siya ng 2 pang magic boards at nagpakawala ng 3 fireball ng sabay-sabay. Agad na ginamit ni Hale ang kanyang water spell at hinarang ang mga fireball. Nagpanik si Sahak nang mapagtanto niyang madaling hinarang ni Hale ang kanyang espesyalidad. Isang manunood ang nagsalita tungkol sa kakaibang nangyayari sa arena. Nagtataka siya kung bakit mabilis na nakakabigkas si Hale ng first circle spell. Tinanong siya ng babaeng katabi niya kung bakit niya inayos ang lahat sa Blue Tower para lang manood ng laban ng estudyante. Tinanong niya kung may alam siya tungkol sa mahika ni Hale, ngunit sinabi niyang wala. Napag-usapan nila ang artikulong nabasa niya tungkol kay Hale at sinabing nanunood lang siya dahil sa kuryosidad. Napagpasyahan ng babae na nagkataon lang iyon, ngunit binanggit ang kaguluhang maaaring mangyari kapag nalaman na ang leader ng Blue Tower, isang 8th Circle Mage, ay nanunood ng laban ng estudyante. Sinabi ni Kim Congan, master ng Blue Tower, na alam niya iyon, kaya nasa VIP room sila. Napansin ni Congan ang isang bagong dating at tinanong kung nanunood din ito. Sa arena, nananatiling walang galos si Hale. Kinagat ni Sahak ang kanyang hinlalaki at nag-isip kung ano ang nangyayari. Iniisip niya kung paano naharang ni Hale ang kanyang third circle spell gamit ang first circle spell at kung bakit napakabilis ng casting speed nito. Tinanong ni Hale si Sahak kung nagtataka siya sa kanyang casting speed nang may mapang-asar na tono, na lalong ikinagalit ni Sahak. Sa galit, sumigaw si Sahak kay Hale na tumahimik at mamatay. Nagpakawala siya ng mas maraming fireball spells, na sumabog sa paligid ni Hale. Nang mapawi ang usok, muling lumabas si Hale nang hindi nasaktan. Itinaas ni Hale ang kanyang braso patungo kay Sahak, at lumitaw ang isang wind spear. Pinakawalan niya ang spell, ngunit hirap itong iwasan ni Sahak. Nagsimulang magtaka si Sahak kung kailan nabigkas ni Hale ang wind spear. Tiningnan niya ang hindi naaabala at kalmadong si Hale, na nag-aalis lamang ng alikabok sa kanyang damit. Nagtanong si Sahak kung talagang naniniwala si Hale na mananalo siya gamit ang first circle spell.
Muling lumikha ng wind spear si Hale at kinumpirma ang sinabi ni Sahak. Pinakawalan ni Hale ang wind spear patungo kay Sahak, ngunit ito'y naharang ng defensive magic circle. Masayang-masaya si Sahak nang makita niyang hinarang niya ang spell ni Hale. Ngumiti siya at muling nagsalita ng mapanghamak, sinasabing huwag maging mayabang si Hale dahil lang sa bumilis ang casting speed niya. Ngunit naputol ang pananalita niya nang biglang may spell na bumagsak mula sa langit. Natamaan ang braso ni Sahak, at nagtataka siya kung kailan naibato ni Hale ang spell sa likod niya. Ang kalaban, na may 5 taon nang nagdurusa sa PTSD, ay nagtanong kay Hale kung ano ang ginawa niya. Ito'y lalong nagpaganyak kay Kongan at sa ibang manunood. Itinaas ni Hale ang kanyang kamay, at isang wind spell ang nagtipon sa dulo ng kanyang daliri. Tinanong ni Hale si Sahak kung hindi pa niya naiintindihan at nagtanong kung gusto niyang ipakita ulit. Sa arena, parang isang tirano si Hale habang isang wind spell ang nagtipon sa dulo ng kanyang daliri na nakaturo paitaas.